Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, suportado na Senator Marcolita mas pinili kesa kay Soto. Ayan mga kababayan, patungkol po rin ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at pa-like na rin po ng video ito. At eto na nga mga kababayan, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, ito pong si Attorney Rowena Guanzon. Eto, pakinggan po natin mga kababayan kasi sino daw po ba ang pwede nating piliing presidente. Aba, eto mga kababayan, pakinggan po natin to. At another Duterte. Bakit? Ano ang gusto nyo para alam ko rin kung sino ang boboto ko? Diba Aquino? At another Aquino. Sino? Si Sara Cuneta. Ayaw ng Sara Duterte presidency. Ikaw na rin nagsabi, pag eleksyonin natin ngayon, panalo si Sara. Why should it be a bad thing? Because they're saying that much of the theft happened during the time of the Duterte administration. Then put it there in the investigation. Correct. Nasaan yan? Yung corruption ng mga Duterte, na hindi nyo muna unahin itong mga congressman ngayon, na sure na meron ng mga contractors at engineers na were sinusuka na yung alam nila. So yan mga kababayan, no? Ang gusto ko lang i-point out dito, sabi po ni Atty. Rowena Guanzon, no? Kasi sinasabi kanina na may corruption daw ang mga Duterte. Nasaan? 'Di ba? Nasaan? Iilagay nyo dyan para imbestigahan kung meron pong korupsyon. Ang gusto lang naman ng mga hinayuntak na ito ay idawit ng idawit ang mga Duterte without even evidence. Diba? O, imbestigahan nyo, kumalap kayo ng mga ebidensya at talagang corrupt si former President Duterte. Diba? Ngayon po ang corrupt Nandyan na sabi nga ni Atty. Rowena Guanzon, sinusuka na kayo. Ayaw na ng patakaran ninyo. Yan sinusuka na kayo ng mga contractors. Diba? Eto, nandito po tayo sa present mga kababayan. Nandito po tayo kung saan talamak talaga ang korupsyon. Kaya mag-focus kayo. Wag na kayong wag niyo nang idamay pa ang ibang administrasyon. Administrasyon nyo ang linisin nyo. Nako po. At ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin ito, si Claire Castro. Sabi po kasi ni Vice President Sara Duterte, no? Bakit ngayon nawala si Saldico at inaalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Romualdez or si Saldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas. Sabi po niya, sumagot naman po siya, si Yusek Claire Castro. Ano po ang sabi ni Yusek Claire Castro? Ito po. Tatak kriminal yan. Mali ang ganyang advice mula sa isang vice presidente. Aba, kung tatak kriminal pala yan, yung ginawa nyo pala kay former President Duterte ay mas malala pa sa tatak kriminal. Di ba? Kasi nandito sa Pilipinas, pinadala nyo sa ibang bansa. Sino ngayon ang mas tatak kriminal? Ayaw niyang kay Claire Castro, Ay nako. Pwede bang parang hindi attorney, no? Di ba? Parang hindi tagapagsalita ng bansa natin. I mean, hindi tagapagsalita ng Pangulo. You represent the country. Ikaw si Claire Castro. Because the president represent also the country. Pero kung magsalita kayo, parang parang nasa kalye lang tayo. Well, anyway, maganda sana kung nakasanayan natin na ganyan talaga sila magsalita sa iba't ibang tao. Pero bakit dito lang kay Vice President Sara Duterte sila ganyan ang tono ang salita nila? 'Di ba?
Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto pa, pasadahan muna natin to mga ka-review natin bago natin i-play yung video. Sabi po dito, eto naman, si Senator Ping Lacson ng Blue Ribbon Committee, chairman. Nako, mukhang pumapabor pa itong si eto, basahin ko muna mga kababayan. Sabi niya po, by any measure, Senators Villanueva and Estrada have not been cleared, at least on the issue of budget insertion involving infrastructure projects in Bulacan, worth 600 million and 355 million respectively, as alleged by Engineer Bryce Hernandez. Ito, hindi ko alam no kung kasi si Alcantara, yung boss po ni Hernandez, pinasisinungalingan yung mga sinasabi ni Hernandez, no? Si Alcantara, si Engineer Alcantara, di ba? Pinasisinungalingan niya po yung mga sinasabi ni Hernandez. Pero ito naman pong si Senator Lacson, no, yung chairman po ng Blue Ribbon Committee, paniwalang-paniwala po dito kay Hernandez, mga kababayan, no? Na involved, no? Kasi binigyan pa niya ng chance na para mahukay ni Hernandez yung mga ebidensya niya daw laban kay Senator Villanueva at Estrada. Diba? Parang pinapaboran pa talaga ni Senator Ping Lacson si Hernandez. No? Teka lang mga kababayan. Mukhang nawawala na tayo sa totoong natin yung purpose. Kasi diba, ginawa po yung sa bagay, nandyan rin yan, mga politiko rin yan. Pero hindi ba kaya nalilihis tayo dito mga ka-review natin? From DPWH, Saldico and Speaker Martin Romualdez. Hindi kaya nalilihis ang issue na papagtakpan na ngayon. Kasi napupunta na tuloy dito kay Senator Villanueva at Estrada. Yung focus mga kababayan. No? Anyway, sana lumabas po ang totoo. Yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, last po natin pa, hindi ko alam kung speaker, hindi na speaker si Romualdez pero itong kanyang speaker ng 1 week, yung kanyang spokesperson ng 1 week lang yata, ewan ko, ilang araw lang naging spokesperson ito. Sabi niya, pag BBTO ni Romualdez, patunay na hindi siya kapit-toko. Ayon po yan kay former spokesperson ng speaker na si Barbers, no? Hindi daw kapit-toko si speaker Martin Romualdez, si former speaker Martin Romualdez sa kanyang pagbaba sa pwesto. Aba, ewan ko lang kung may maniwala sa'yo na hindi ang kapit-toko. Talagang masyado na kasing nakakahiya, no? Masyado lang nakakahiya kaya nag-resign, no? Sabi po dito ni Sir Ibi Hugalbot, hindi nga kapit-toko si Martin, per kupit buhaya naman, na? Kupit buhaya daw. Hindi lang ito kupit, Sir Ibi Hugalbot, Itong mga nangyayari ngayon ay hindi po kupit ito sa kaban ng bayan. Ito na po ay pagnanakaw sa kaban ng bayan, no? Mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan na po natin ang video ito. Eto na po. Ito ang nakakagimbal na balita na trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Senator Rodante Marcoleta, may malaki at magandang balita na dapat malaman ng taong bayan na tila ayaw umanong ipalabas ng mga bias na media. Ang senator na kamakailan ay pinagkaisahan para mapatalsik at mapalitan bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Grabe po yung pinagdadaanan ni Senator Rodante Marcoleta. Isipin mo nung nandun po siya sa House of Representatives mga kababayan, no? Pinagtulungan din po siya para maalis, no? Doon po sa kanyang mga pinamumunuang mga komite at doon po sa mga member na committee member na committee diyan sa House of Representatives. Ngayon naman po, dito naman po sa Senado, eto inalis agad.
dito naman po sa pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Iba talaga siguro mga kabayan, no? Ito napansin ko lang. Pag gumagawa ka talaga ng mabuti or yung mabuti po yung inyong intensyon, nasa taong bayan po ang pagpanig mo, may prinsipyo ka kumbaga. Parang ayaw nila sa may mga prinsipyong mga politiko, no? Mga opisyal. Parang gusto nila yung nakokontrol nila, di ba? Yung madali lang nilang utusan, eto, hindi mo ito mauutusan eh. Si Senator Dante Marcoleta, di ba? Hindi ito nagpapadala sa mga kaya yan, natatanggal kung saan siya ilagay. Pag nakikita po nilang mabuti na yung nagiging resulta, ay tinatanggal po si Senator Marcoleta. di ba? Pero okay lang yan, at least alam ng taong bayan, no? Senator Dante Marcoleta, wag kang mag-alala. Kasi alam naman po ng taong bayan, no? Kahit tanggalin ka pa, no? Okay lang yan. Bakit? Alam po ng taong bayan na tama ang ginagawa mo. At yung mga pumapalit sa'yo, yun ang medyo alanganin ng taong bayan, di ba? Ay patuloy pa rin sa kanyang pagtatrabaho bilang senador ng ating bansa dahil patuloy pa rin itong nakikipag-ugnayan sa kinatawan ng iba't ibang mga bansa upang makakuha ng tulong at suporta para sa ikauunlad ng bansang Pilipinas at patuloy na maglingkod sa maraming Pilipino. Gaano nga ba kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Ikinatuwa nga ng marami sa ating mga kababayan ang ginawang pagbisita kamakailan ng France Ambassador sa tanggapan ni Senador Dante Marcoleta na tila patunay lamang umano na malaki talaga ang nagtitiwala sa kakayahan ng isang Rodante Marcoleta. Kabilang sa kanilang mga natalakay ay ang pagpapababa ng presyo ng kuryente, pagpapaunlad sa edukasyon at ang ngayoy controversial na issue sa korupsyon sa bansang Pilipinas na matatandaang isa rin ang mga ito sa plataforma ng senador na si Rodante Marcoleta noon pa man. Saad naman ng naturang France Ambassador ay mas lalo pa nilang pagtitibayin ang ugnayan sa Pilipinas dahil malaki ang kanilang tiwala kay Senator Rodante Marcoleta na masusugpo nito ang mga problema ng ating bansa, kaya't matapos ngang lumabas ang balitang ito ay hindi nga napigilan ng ilan sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Ayon nga sa kanila, nakakapagtaka naman bakit hindi kay PBBM or SP Soto nag-courtesy call ang ambassador ng France in spite that Senator Marcoleta is just now a member of the minority in the Senate. So it shows that respect and trust is on him. Good job, Senator. Hindi nakakapagtaka dahil sa ipinakita ni Senator Marcoleta kung ano ang dapat gawin ng isang senador na matalino. Maliban sa pagiging lawyer niya ay kaya niyang ipaglaban ang bansa, di katulad ng ibang politiko na kasikatan at pera lang ang habol. Alam kasi ng ambassador na si Marcoleta ang nag-iisang lumalaban sa korupsyon, nakitaan ng katapatan at magsasabi ng katotohanan kung paano muling magiging dakila ang bansang Pilipinas. Ibig sabihin, kung ano ang sagot ni Marcoleta ay kapani-paniwala at narito panuorin pa natin ang full video. Mr. President, kanina pong mag-umpisang mag-present ang ating Senate President Pro Tempore, ay laking pasalamat ko sapagkat nakita ko yung resulta ng kanyang personal na pag-iimbestiga. Doon po sa kauna-unahang slide, Mr. President, nakita ko po yung isang text message na galing po yata kay Yusek Catalina Cabral. Hindi ko po masyadong maintindihan. Pwede po bang pakikwento po ninyo, Mr. President, ano po ba yung pinanggalingan noon? Ang pinanggalingan po, nag-congratulate siya sa ating nakaupong Senate President. But this message was sent through the staff of our Senate President, Mr. President. Ang sinasabi doon, congratulations po, no? That was after July 1. After July proclamation or after oath taking, Mr. President. After the oath taking, if I distinctly remember.
So dahil siguradong panalo na po tayo, kayo rin po, dahil nag-oath taking na tayo, nag-message agad yung Undersecretary Cabral sa kanyang staff at sinasabi, congratulations, baka merong ako andyan po sa text message, sa Viber message, na sinasabi para ma-align do sa mga priorities at para maiwasan yung redundancy, siya nang gagawa ng paraan. Ang sabay ang sinabi na para maihabol o maisama na sa NEP. So nag-iimbita siya na mag-submit kayo, parang sinasabi 500 million pesos yata, ibig sabihin ng 500 yan eh. Kasi hindi naman malinaw, pero ang sinabi, po kayo 500 for now. For now. Ibig sabihin, for now, sige, magpasok kayo mga 500 million pesos worth of projects na sa inyo manggagaling. So ito po yung sinasabi natin na isang kamalian ng budgeting or budget process. Dahil ang trabaho, mandato ng Kongreso, both houses, legislation. Yung pong NEP, nasa budget preparation phase na kung saan exclusive domain ng executive branch. Pero bakit po, dahil ganyan ang nangyayari, mismo sa DPWs na nanggagaling na magpasok na kayo rito. Hindi ho ba pakikialam yun sa mandate o sa exclusive authority ng executive branch? Salamat po sa sagot na yon, Mr. President. Ako po yung naniniwala na talagang wala namang initiative na nanggaling sa inyo at siya'y kusa niyang inialok po yung inaakala niya sigurong makakatulong o makakapagbigay ng kasiyahan sa inyo. Yun po yung akala niya. So yun mga kabayan, ha? Aba, inalok pala itong si Soto. Okay, si Senate President Soto ay inalok pala 500 million mga karibin natin. Pwede daw i-insert. Nako po. Nakakahiya ito. Isipin mo, ikaw ang tinatawag na Mr. President, nandyan ka sa taas, nandito sila sa baba. Tapos ikaw yung pinag-uusapan nilang dalawa. Diba? O ano po bang implication nito? No? Bakit nag-text yung Cabral na yon kay Soto? Maybe in the past, 'di ba? Meron na po silang history of such transaction, 'di ba? Maybe lang naman baka lang. Maybe nakita rin ni Cabral na pwede si Soto maging pwede maging corrupt. Ay nako, Anyway, pakinggan pa natin ng konti. Opo. At agad pong tinanggihan ng ating Senate President. Alam ko po. Sinabi niya agad sa staff niya, wag, ayoko ba't ako maglalagay dyan? Tinanggihan, ha? Kasi po, kaya ako naitanong to, Mr. President, kahapon po, ayaw pa niyang aminin na dahil sa pagtatanong ko po na sa kanya, sinabi ko bakit lumilitaw kahit anong ibigay na ceiling ng DBM, pinapalitan mo, sabi ko sa kanya. Ayaw po niyang aminin yon, wala raw po siyang kinalaman kung ang pag-uusapan ay yung paglilista. Wala raw siyang kinalaman. Ngayon po malinaw na nagsisinungaling talaga siya sapagkat naipakita ko po kahapon, Mr. President, contempt na yan. lalong-lalo na po sa flood control projects, yun pong mga insertions, aminin man niya't hindi, ngayon po inapatunayan na natin, ay talagang siya po talaga yung gumagawa. Dahil siya po yung Undersecretary ng Planning Services. At lalong-lalo na po doon sa tinatawag na FAP. Ito po yung Foreign Assisted Projects. Yun po malinaw na malinaw. Ipinakita ko po, Mr. President, yung sulat ng DBM noong July 2023 na kung saan sinabi mismo sa kanya, please adhere strictly doon sa mga ceilings na binibigay namin sa inyo. Dahil napansin po ng DBM, magmula po noong 2022, 2023, pinapalitan po niya hanggang sa 2024. Ayaw po niyang aminin na siya po ang may kinalaman nun. Ngayon ko lang napatunayan, salamat Senate President Pro Tempore na ngayon ay malinaw na malinaw, hindi na niya pwedeng sabihin at hindi na siya pwedeng magsinungaling na wala siyang kinalaman dito. Ang totoo. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po mga karibin natin.
Thank you po.